Hinamon ng mga senador si dating Senador Panfilo Lacson na isapubliko ang mga pangalan ng mga senador na sangkot sa pork barrel scam. Alamin natin yan sa report ni Sam Ramirez. Hinimok ni Senate Majority Floor Leader Alan Peter Cayetano si Rehabilitation Czar Panfilo Lacson na pangalanan na ang mga senador sa Napoles List, isang listahan na naglalaman ng may mahigit kumulang 13 senador mula sa nakaraan at kasalukuyang kongreso na nakipagtransaksyon kay Napoles, tinaguri ang pork barrel scam queen. Every time na may any report, smuggling, may senador, pork barrel, may senador, diba, cheating sa eleksyon, may senador, mas magandang ipangalan. Once under the cloud of doubt. I've always been in favor of naming names, you know. I mean, especially if it's in a document. Then let those people involved. I mean, if my name was on it, I'd want it out, then I'd want to answer. Dagdag ni Cayetano, habang tumatagal na itinatago ito sa publiko, nagiging suspect ang tingin sa lahat ng senador at nababahiran din ng dumi ang kredibilidad at integridad ng Senado. Kung totoo nga ang sinasabing Napoles List at dumami ang mga senador na sangkot sa scam, naniniwala si Ramon Casiple, isang political analyst, na maaaring magkaroon ng government crisis. Kung majority ng mga senador ay may involved at mayroong ganung inihint si former Senator Lacson, mayroon tayong governance crisis dito. Hindi magpa-function ang Senado. Talagang malaking usapin yan kasi virtually yung mga paggagawa ng batas ay hindi maasikaso ng Kongreso. Pag hindi gumagana dito yung rule of law saka yung proseso ng batas, ay nagkakaroon ng political impact yan na nadi-destabilize yung existing political system. The more na tumatagal ito, the more na maraming spekulasyon papasok, nagkakaroon ka ng paghina ng institusyon. Samantala, itinanggi naman ng ilang senador na nakipagtransaksyon sila kay Napoles. Your reaction, kasi parang sinabi niyang may, lumabas, may 19 senators, parang ang daming involved na senators. Gusto mo na ako dun. I'm not concerned by myself because wala talaga akong nilagay doon. Isa rin dito si Senate President Franklin Drilon. Panatag siya na hindi mababanggit ang kanyang pangalan sa anumang listahan dahil maayos ang paggamit niya sa kanyang PDAF. Dagdag pa niya, ang mga kumakalat na text message na nagsasangkot sa kanya sa scam ay bahagi lamang ng isang black propaganda. I can account for every peso of my pork barrel. And that is why I am very confident and I'm very strong in my statement that I am not in any list. I have not utilized the NGOs which are charged to be fake. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.